Right, so hindi ko na naman magawa ng video reply yung isang nag-comment. Pero ang tanong niya, ano daw brand ng violin ang good for weddings or events or pang-gig? Parang ganon. So, in reality, lahat naman ng violin pwede mong dalin sa event and sa gig. 'Di ba? Parang hindi naman siya ganon ka specific, no? Ano ibig sabihin? Kasi siguro yung iba mga guitarist, 'di ba, no? So, parang sa guitar, 'di ba, kung electric guitar, hindi lahat ng electric guitar pare-parehas yung tone, no? So, yung mga Telecaster, Stratocaster, iba't ibang klaseng body, iba-ibang shape, iba-iba rin yung sound, no? Sa violin kasi, usually yung acoustic violin, yung tone niya, ikaw yung gagawa. Ikaw yung magbibigay ng tunog niya, kumbaga, no? So ikaw yung nagke-create ng tone. So it really depends on ano yung needs mo, ano yung kailangan mo. Not brand specific talaga, no? So mas nuanced pa yung sa violin, and it relies a lot more on the player, no? So ako, kwento ko lang, no? Before, parang student pa ako nito. Biglang pumasok ako sa school sa conservatory. Tapos nakita ko ng prof ko, sabi niya, "Uy, ano, sumama ka sa akin." Sabi niya ganun. "Ano yun, sir? May klase ka ba?" Sabi niya. Sabi ko, wala po. Ano, may inayos lang ata akong papeles." Sabi niya, "Samahan mo ko. Buo tayong quartet. Tugtog tayo sa funeral." Ayan. So sabi niya, "Sige po, okay ako." Sabi ko, "Ang problema ko lang, sir, wala akong dalang violin." So wala akong violin kasi nga pumunta lang ako sa school, may pipirmahan lang ako or something. Tapos biglang sabi niya, "Halika, samahan mo ko." Ganyan. Tapos sabi ko, "Teka lang, maghanap po ako ng violin." So nakahanap ako ng violin sa Lost and Found. So yung violin na yon, hindi naman siya beginner violin, no? Medyo, actually, yung strings na nakakabit sa kanya, Eva Perazzi. So kung familiar kayo sa brand na yun, medyo mamahaling strings yan. So kinuha ko muna sa Lost and Found. Pinagpaalam ko naman, sabi ko, "Pero muna, babalik ko rin bukas." Kasi gabi na yung gabi yung tutugtugan namin. Tapos, ayun, hindi naman, parang matagal na siya, hindi nagagamit niya, hindi nakaayos. Nanghiram pa ako ng rosin kasi walang rosin yung case. Kasi as in, parang pinabayaan na, hindi ko alam kung kanino. I'm not sure kung nandun pa yon, no? Kasi palipat-lipat ng room yung Lost and Found. But, yun. So tumugtog kami, ganyan. Sabi nila, "Oh, ang ganda ng bago mong violin." Sabi ko, nakuha ko lang sa Lost and Found. Wala talaga akong dalang instrumento ngayon. Pero naging maayos naman yung performance namin. Wala namang nagloko or something. So it really depends on you eh. Hindi ganun ka big factor na na kailangan ganitong brand or ano. Pero of course, if people are paying you, you want to always bring out the best. So, you find the way to get the best gear suited for the event, for example. So, let's say, ang event mo is wedding and then lahat sila acoustic instruments. So, you want to bring your best acoustic instrument. So, yung pinaka maganda mong violin for you, no? Na kayang-kaya mong kontrolin, kaya mo patunugin na maganda. Yun ang dadalhin mo. 'Di ba? Ngayon, kung ibang klaseng tugtugan naman, kung kailangan electric, bring your best electric violin. So, yung professional musicians usually, marami talaga sila iba't ibang instrument. Pero, mahirap mag-suggest kasi depende yan sa needs nyo. Pero, kahit yung 15K na violin, kung maayos ang pagkaka-set up, maganda yung strings na nakalagay, and maayos yung tumutugtog, pwede mong gamitin yan. So, wala naman talaga siya sa presyo. Wala siya sa price point, wala siya sa quality. Kahit nga yung mga mumurahin, pwede mo namang dalhin eh. Wala namang nagbabawal. So lahat yan pwede. It all depends on what you need, what your clients need, and what skill and what experience you can provide. So yun ang binabayaran sa wedding, the experience, diba? Na, oy, ang ganda ng tunog, yung tugtog na yun, nakaka-move ng damdamin ng clients mo. So yun yung binabayaran, yung total package. So sa instrument, depende na sa'yo, di ba? Hindi naman porket low budget yung instrument mo,
low quality na rin yung sound na lalabas. Nasa nagpapatunog pa rin yan. So kahit ano pwede, as long as nagagampanan mo yung role that you were paid to do or paid to perform in. Yun ang importante. So kung may violin kang mumurahin, make sure lang na it's in its best condition, na napapatunog mo ng maayos, hindi ka nagrereklamo na pare iba boy lang mumurahin tapos puro reklamo, baba ng baba yung pegs ganyan, or masyado mataas yung bridge. Ano kailangan mong gawin? Syempre kailangan mo ipa-set up yon para hindi ka na magkaroon ng ganong klaseng problems pag nagpe-perform ka na. So yun ang importante. Price wise, wala, kahit ano pwede, basta maayos, napapatunog at magagampanan mo yung role. So yun lang, good luck sa inyo.